bahagyang pagbaba ng tiwala ng mga negosyante sa ekonomiya ng Pilipinas ay makakapanayam ng ating kasamang si Emil Carrion, ang isang negosyante na si Mr. Joseph Cordova-Tan. Magandang umaga, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At ngayon, kasama natin mismo sa ating balitaan dito sa ating studio si Ginoong Joseph Cordova-Tan, ang mismong presidente o pangulo nitong Quezon City Chapter ng Full Gospel Businessman Fellowship International Philippines, at siya rin ay anchor person nitong Dulungan ng Bayan sa 738 ang radyo ng bayan. Ginoong Joseph Cordova-Tan, tayo po ngayon ay nasa isang pagbabago po ng ating pamahalaan, lalo na dito sa tuwid na daan na advokasya ni Pangulong Aquino. Ano po ang suporta na ginagawa ng ating mga negosyante? At ganoon din itong inyong prayer group para itong ating negosyo ay tuloy-tuloy at ganoon din maging ayuda sa tuwid na daan. Okay, magandang umaga sa iyo, Emil, at sa lahat po ng ating mga kasamahan dito, Vivian, Audrey, at Pia. Ang ating pong Full Gospel Businessman Fellowship International Philippines, ang ating pong layunin ay tumulong sa pamamagitan ng panalangin, ang ating pong at i-recognize ang mga government official sa kanila pong mga magagandang ginawa sa ating pong mga mamamayan at especially sa ating pong mga negosyante. Ito po ay ilang taon na nandito sa ating sa ating bansa, at ito ang advokasya. Ilang taon na po? Ang ating pong nagkaroon po tayo ng anniversary. Ito po yung 19th years anniversary po itong September po, at marami pong ating pong ni-recognize na mga government official at yung mga tumulong po sa mga negosyante, kaya po sila po ibinigyan, ni-recognize po natin. Napaka-importante po ng gampanin o role ng ating mga negosyante. Ganun din ng ating mga prayer group, mga religious. Paano po pinag-uugnay ninyo ito? Paano nyo pinagtutulungan nga ang tuwid na daan na advokasya? Okay. Sa pamamagitan po ng through prayer, at especially nire-recognize po natin sila sa kanila pong para mag-guide po sila sa magaganda pong ginagawa nila, kabutihan at pagtulong sa ating pong mga negosyante. Kaya ni-recognize po natin sila dahil sa kadahilanan in line with the President order po na tumulong at ang ating pong mga investor ay pumasok at ang mga negosyante po sa Pilipinas ay ma-influence po natin sa pamamagitan ng pagtulong ng kanila pong mga government sector po. Ano po ang inyong nakikitang epekto sa inyong mga miyembro? Ay napakaganda po. Katunayan nga po ay sila po ay nakakapag-encourage ng mga negosyante. At nakita po rin natin na ang pagtaas ng ating ekonomiya, according po din sa ating sa Bank Sentral, ay tumaas po ng 7-something% ang stock exchange po natin. Kaya napakaganda po ng nai-influensyahan po ang ating mga kasamahan sa negosyo. Meron pong mga government officials na inyo ring ginawaran ng recognition. Ano po ang nakikita niyong epekto sa mga ginagawaran niyo ng recognition at pinagdadasal niyo pa? Sila po ni-recognize natin sa kanila pong pagtulong sa mga negosyante at na-influensyahan po sa pamamagitan ng magagandang mga ginawa po nila to remind them of what they have done sa mga mamamayan natin na magaganda po. Alin po ang mga napili niyong mga government agencies na binibigyan ninyo ng gantimpala? Okay, bigyan po natin especially ang Makati Security and Exchange at mga katulad po ng mga social security. Sila po ang mga tumutulong at mga barangay captains din po sa pagbigay po ng mga kapulisan po natin. Binigyan din po natin sila ng recognition dahil sa kanila pong pag-protect sa peace and order. Lalo na po yung mga barangay captain sa mga sinasakupan po nilang negosyo. Sila po yung i-recognize natin. Ano po ang nakikita ninyong epekto naman nito? Ang inyong pagbibigay ng inspirasyon dito sa ating mga public servants. Anong epekto po ang nakikita ninyo? Ay napakaganda rin po at yung pong ating binigyan po natin sila ng inspirasyon talaga po at sila po'y napakaganda po ng kanila pong mga ginawa.
Okay? Ang inyo pong mensahe, mga tagapanood sa balitaan, nasa inyo po ang pagkakataon, sir. Okay, kinongratulate po natin lahat po ng ating pong binigyan natin ng recognition. Ito pong anniversary ng Full Gospel Businessman Fellowship International. At pinapanalangin po natin lahat po ng mga rulers ng ating pong bansa, especially ang ating pong Pangulong Presidente Benigno Aquino III, sa kanya pong pagtulong sa mga negosyante at sa lahat po to encourage na pumasok po ang mga negosyante sa bansang Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat po ang Presidente ng Quezon City Chapter ng Full Gospel Businessman Fellowship International Philippines na si Ginoong Joseph Cordovatan, at isa po sa mga ginawaran ng gantimpala o pag-recognize ika nga ng Full Gospel ay ang mismong Securities and Exchange Commission. At narito po ang naging pahayag ng isa sa mga leader o pinaka-hepe po ng Securities and Exchange Commission. Okay, I'd like to congratulate the Full Gospel Church for, as they celebrate anniversary month. Also would like to congratulate Joseph Cordovatan. Ang tulong po natin na naibibigay sa mga negosyante at sa mga korporasyon will start from the registration, the inception, hanggang sa operation po yan, hanggang po dun sa winding up. Kaya po na nasabi natin dati, ang SEC po ang heart ng corporate practice. So para po dito sa mga nagsisimula ng negosyo, dudulog po lang kayo sa SEC kung paano po mairehistro ang inyong kumpanya. Dito rin po sa mga may intensyon na mag-invest, umaagapay po kami sa kanila para po malaman kung saan pwede ho ilagay ang kanilang pinaghirapang pera. If it's an investment, you have to check kung may investment contract ko na ino-offer sa inyo na rehistrado dito sa SEC. Okay. Mismong pinaka-hepe ng Securities and Exchange Commission, si Commissioner Lucban, sa kanyang mensahe ng pasasalamat, at ganun din ang kanyang pagtutok para malabanan ng korupsyon sa kanyang ahensya at ika nga sundan ang tuwid na daan ni Pangulong Aquino.